Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, akin pong ibabahagi ang Kabanata 27 ng El Filibusterismo na pinamagatang ang Praile at ang Pilipino. Tatalakayin natin ang mga tauhan, mahalagang pangyayari at ang kaugnayan nito sa kasalukuyang panahon. Narito naman po ang mga tauhan sa kabanatang ito. Isagani, isang matalinong estudyante na matapang na ipinagtanggol ang karapatan ng mga mag-aaral laban sa pang-aapi ng mga praile sa edukasyon. Nagipagtalo siya kay Padre Fernandez tungkol sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Padre Fernandez, isang Dominikanong pari na mas bukas ang isip kaysa sa iba pang mga praile. Nagipagdiskusyon siya kay Isagani tungkol sa kalagayan ng edukasyon at ipinahayag ang pananaw ng simbahan sa isyung akademya. Mga estudyante, bagamat hindi pinangalanan, sila ang mga mag-aaral na nakararanas ng diskriminasyon at pang-aapi sa loob ng unibersidad. Sila ang ipinaglaban ni Isagani sa kanyang pagtatalo kay Padre Fernandez. Mga praile, tumutukoy sa mga pari sa pamamahala ng edukasyon na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang supilin ang kalayaan ng mga mag-aaral. Narito po ang mga mahalagang pangyayari na naganap sa ating kabanata. Una, matapang na puna ni Isagani sa edukasyon. Ipinahayag ni Isagani ang kanyang saloobin tungkol sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Para sa kanya, hindi ito tunay na nagtuturo sa mga estudyante, kundi nililimitahan lamang ang kanilang kalayaan sa pag-iisip. Pangalawa, mainit na pagtatalo ni Isagani at Padre Fernandez. Sa kanilang diskusyon, pinakita ni Padre Fernandez na hindi siya tulad ng ibang praile na sarado ang isip sa opinyon ng mga mag-aaral. Gayunpaman, pinanindigan pa rin niya na ang sistema ng edukasyon ay nasa maayos na kalagayan. Pangatlo, pagsisiwalat ni Isagani sa masamang pagtrato sa mga mag-aaral. Ibinunyag niya kung paano hindi nagtuturo ng maayos ang ilang propesor, kung paano pinipigilan ang kalayaan ng mga estudyante, at kung paano ginagamit ng mga guro ang kanilang kapangyarihan upang takutin sila. Ikaapat, paniniwala ni Padre Fernandez na kasalanan ng mga estudyante ang kanilang pagkakagapos. Ayon sa kanya, walang dapat sisihin kundi ang mga estudyante mismo dahil hinahayaan nilang apihin sila at wala silang ginagawa upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Ikalima, maing pagtutol ni Isagani. Hindi sumang-ayon si Isagani at ipinaliwanag niyang walang laban ang mga estudyante dahil sa takot sa mga praile at sa maaaring masamang epekto sa kanilang kinabukasan kung sila ay lumaban o magreklamo. At ang panghuli, pangarap ni Isagani para sa edukasyon. Ibinahagi niya ang kanyang pangarap na nagkaroon ng isang sistema ng edukasyon na hindi kontrolado ng simbahan at hindi gumagamit ng dahas upang ipatupad ang mga kapatakaran. Ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang mga pangyayari na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon natin. Una, suliranin sa edukasyon. Hanggang ngayon, marami pa ring paaralan sa Pilipinas ang may kakulangan sa pasilidad, aklat at mga guro. Katulad ng pinakita sa nobela, may mga estudyanteng gustong matuto, ngunit hindi nabibigyan ng sapat na oportunidad dahil sa sistemang hindi pa rin ganap na maayos. Ikalawa, kawalan ng boses ng mga mag-aaral. Noon pa man, mahirap para sa mga estudyante na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Sa kasalukuyan, may mga mag-aaral pa ring takot magsalita dahil sa pangamba ng masamang epekto sa kanilang akademikong buhay, tulad ng pagbagsak o pagpataw ng parusa sa kanila. Ikatlo, impluwensya ng otoridad sa edukasyon. Noon, ang simbahan ang may malaking impluwensya sa edukasyon. Sa kasalukuyan, bagamat mas malaya na ang sistema, may iba namang anyo ng kapangyarihang nagpapahirap sa edukasyon, tulad ng pamumulitika sa mga paaralan, limitadong pondo at hindi pantay na oportunidad para sa mahirap na estudyante. Ikaapat, pagtindig ng kabataan para sa reforma. Maraming kabataan ngayon ang lumalaban para sa mas maayos at patas na sistema ng edukasyon. Tulad ni Isagani, may mga estudyanteng matapang na
ipinapahayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng protesta, petisyon o pagsali sa mga organisasyong pang-edukasyon. Panghuli, kahalagahan ng malayang pag-iisip. Ang diskusyon nina Isagani at Padre Fernandez sa kabanatang ito ay isang paalala na mahalaga ang pagiging mapanuri at bukas sa bagong kaalaman. Sa panahon ngayon, kung saan madaling kumalat ang maling impormasyon, mahalaga para sa mga kabataan na matutong mag-isip ng malalim at hindi basta maniwala sa anumang sinasabi ng mga nasa kapangyarihan. Ipinapakita ng kabanatang ito na kahit nagbago na ang panahon, nananatili pa rin ang mga hamon sa edukasyon at sa kalagayan ng mga estudyante. Ang mga aral mula rito ay patuloy na nagiging gabay upang ipaglaban ang isang sistema ng edukasyon na patas, makatarungan at tunay na naglilinaw ng kaalaman. Tulad ng ipinakita sa nobela, nasa kamay ng kabataan ang pag-asa ng bayan at nasa kanila rin ang kakayahang magpabago ng sistema para sa mas magandang kinabukasan. At dito nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat upang mas pahalagaan ang ating edukasyon.